The DFA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Malacanang sinabing nag-apply ng asylum si dating Congressman Saldico batay sa nakalap na impormasyon ng Department of Foreign Affairs. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. At that information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. Issuance ng red notice laban kay Saldico, prioridad ng Department of Justice sa pakikipag-ugnayan sa Interpol. For me, May 11 can be considered as a date for a possible plenary vote. I think that is a Monday, no? What is about Monday? Kasi Monday usually present lahat ng House members, no? Desisyon sa pag-usad o hindi ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte isasagawa bukas. Resolusyon sa reklamo, target na isalang sa plenaryo ng Kamara pagpasok ng Mayo. Kaya po, malinaw naman po, protective agent or not, nakikita po natin siya ay may violation doon sa kanyang ginawa noong sa viral po na Lalaki nagwasiwas ng baril sa viral incident sa Taguig at Makati na tukoy na isang protective agent. Dala nitong baril na isuko na sa pulisya habang naisampa na rin ang kaso laban sa kanya. Grupo ng manggagawa sinabing masahol pa sa barya ang itinatakdang dagdag sahod. Pagbuwag sa Regional Wage Board muling iginigiit. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kilala na ng Philippine National Police ang lalaki sa viral video na may bitbit na baril at humabol sa isang motoristang sangkot sa isang aksidente. Dahil sa komosyon na naidulot ng lalaki, sinampahan ito ng kaso ng Makati Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. kaya po, malinaw naman po, protective agent or not, nakikita po natin siya ay may violation doon sa kanyang ginawa noong sa viral po na Ito ang video ng isang pick-up na tumakas matapos na makabangga ng isang sedan at motorsiklo sa Taguig nitong April 24. Sa kanyang pagtakas patungong Makati, nakabangga pa ito ng isa pang SUV. Hinabol ito ng mga kaanak ng nabangga niyang motorista. Gaya ng lalaking makikita sa video na tila binubutas ang gulong ng pick-up gamit ang umano'y susi ng kanyang motor. Kapansin-pansin din ang lalaking ito na mayroong bit-bit na baril na iwinawasiwas pa at pilit pinabababa ang sakay ng pick-up. Ang naturang lalaki, isa palang protection agent. Mayroon itong lisensya na inisyu ng PNP SOSYA noon pang 2024 hanggang October 2029. Hindi ito kaano-ano o walang relasyon sa mga biktima at maging sa driver ng pick-up. Based po sa records namin, wala siyang previous employer being as a protection agent. Kasi nag-base din kami sa verification ng PSPG, wala din po siyang existing na SDDO or yung authority to deploy a protection agent. So wala po kaming nakita sa records namin. Ayon sa Firearms and Explosives Office, Servicing Legal Officer Police Colonel Domer Tadeo, pagamat isinurrender na nito ang kanyang kalibre 45 baril, nagsasagawa pa rin ang moto proprio investigation ng FEO kaugnay sa ginawa nitong pagbawasiwas ng baril. Sakali anayang mapatunayan na may nagawang paglabag, maaaring ma-revoke ang license to own and possess firearms at permit to carry ng protection agent. When there is commission ng isang krimen involving the firearm, ay isang possible yon na
gagamitin natin sa pag-revoke or pag-cancel ng kanyang license to own and possess firearm. At tinitignan din natin yung anggulo sa manner ng display, yung brandishing ng kanyang firearm. At pwede din nating i-cancel yung kanyang permit to carry yung sa firearm. At dito, sa motu proprio investigation na ginagawa natin, hinihintay natin yung progress report na isusubmit sa atin, na isusubmit sa board ng ating Makati City Police Station. Sa ngayon, aniya, sinampahan na ito ng kasong alarm and scandal ng Makati Police. Paalala naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga gun owners, maging responsable sa paghawak at pagmamay-ari ng baril dahil isa lamang itong pribilehiyo at hindi karapatan. Hindi din daw dapat na inaabuso ang paggamit ng baril na maaaring ikasira ng kaayusan ng komunidad. Nauna nang nilinaw ng pambansang pulisya na hindi robbery o road rage gaya ng kumalat sa social media ang insidente, kundi isang hit and run. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang grupo ng mga tsuper at operator ang nananawagan sa Kongreso na i-repeal o ipawalang bisa na ang oil deregulation law sa bansa. Ito ay sa gitna ng kawalan ng kontrol ng gobyerno sa presyuhan ng produktong petrolyo. Ayon naman sa Department of Energy, isinasapinal na nila ang kanilang mga rekomendasyon para sa pag-amyenda sa naturang batas. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Kaya Mr. Chairman, ang mungkahi po namin, hindi lang pag-aralan yung oil deregulation law, kundi ang mungkahi po namin, tahasang siyang ibasura dahil inutil siya para sa mamamayan. Tinik umano sa haning ng transportasyon ang namamayagpag na oil deregulation sa bansa. Kaya naman ayon sa grupong Piston, marapat lamang na ma-repeal o tanggalin na ang ganitong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga oil company na magtakda ng sariling presyo sa produktong petrolyo nang walang kontrol ang gobyerno. Kaugnay nito sa isinagawang hearing ng House Committee on Transportation, inihayag ng Department of Energy na stable ang supply ng langis sa bansa dahil tuloy-tuloy na nakakabili ang oil companies sa Asia-Pacific region. Ang grupong Manibela, kinuwestiyon kung bakit ngayon lang kinokontrol ng gobyerno ang mga presyo kung wala naman palang problema sa mga supply. Gayong sobra-sobra na umano ang paniningil ng mga kumpanya ng langis sa mga consumer nito. Hinurmos-hurmos tayo, hinokus-pokus tayo na ang sabi sa Asia Pacific naman pala tayo kumukuha ng mga produktong petrolyo nakapark doon sa dagat na walang binabayarang taxes, duties, and parking. Ayon sa Department of Energy, kahit saan pa kunin ng mga oil companies ang kanilang supply, wala silang kapangyarihan na kontrolin ang presyohang itinatakda ng mga ito, bunsod ng umiiral na oil deregulation law. A very small paragraph. Letter A, the DOE shall monitor and publish daily international crude oil price as well as follow the movements of domestic oil prices, period. Yan lang ho ang tinira ng oil deregulation law. Wala ho dito talaga na magdidikta ho kami ng price. Wala ho talaga. Kahit anong gawin ho namin. Nagkaroon lamang sila ng kapangyarihan na diktahan ng oil price adjustment ng pirmahan ng Executive Order No. 110 o ang State of National Energy Emergency noong March 24. Kinikilala naman ng Department of Energy ang mga hinaing ng mga consumer. Ayon sa ahensya, tuloy-tuloy ang kanilang strategic actions upang mapagaan ang pasanin ng bawat isa. Kaya naman isinasapinal na rin nila ang mga rekomendasyon para maamyendahan ang oil deregulation law. Meron na hong tinapos ang DOE na amendment draft doon sa oil deregulation law. Finalizing it now, today, and soon we will be submitting it to Congress for amendment. Isa rin nila sa kanilang susunod na titingnan ay ang Republic Act 7851 o ang Price Act na batas na nagpoprotekta sa mga consumer mula sa matataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanghihinayang ang ilang senador matapos mabigo ang gobyerno ng Pilipinas
na mapauwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Justice na wala na sa teritoryo ng Czech Republic ang dating mambabatas. Ito ang balita ni Jed Neresina. Parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Siguro kasi hindi rin yun ang sabi ng DOJ kanina, no, na bad news, no, sad news na nawala na sa custody ng Czech Republic. Tila isang malaking kabiguan sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagkawala ni former Congressman Zaldico sa kustodiya ng Czech Republic. Ayon kay Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ay dahil itinuturing na main proponent ng flood control controversy ang dating House Appropriations Chairman na si Ko. Aniya tila mayroong pagkukulang sa koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas at ng mga otoridad sa ibang bansa. Well, syempre, I think yung una kong reaction dyan, the challenge is to bring him here in one piece, no? Kaya lang, syempre, nasa ibang bansa. Kaya lang, siguro, dapat, ang doon, yung embassy natin should have, kasi nagpadala tayo ng contingent pa rin. So, dapat sila yung nagsabi una na nandun pa or gave the information on whether he's in custody or not bago nagtulak doon. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng dating mambabatas na si Zaldico dahil maaaring magbigay daan ito para malutas ang malawakang corruption scandal sa bansa. Giit ni Senator Ejercito na kailangang may managot na mga sangkot sa kontrobersya. Sino man ang mga ito, lalo na at pera ng taong bayan ang bilyong-bilyong pisong nawala. Aniya, hindi mawawala ang galit ng publiko hanggat walang napaparusahan sa floodgate corruption scandal na ito. Sana makabalik para to tell all. Gusto lang naman natin malaman talaga yung ano nangyari dito sa biggest scandal ever in our history. Biggest corruption scandal in our history. Dapat talaga malaman natin. So walang sino man ang masangkot dito, dapat malaman ng tama. Of course, we would want him to be here so that we can already find out what he knows, kung ano yung participation, sino yung mga kasama, at kailangan talagang may managot dito. Hindi pwedeng makalagpas kasi pera ng taong bayan to, yung galit ay hindi mawawala, hindi mo rin masisisi ang taong bayan kapag walang naparusahan dito. Kaugnay nito, tinawag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na lost opportunity o nasayang na pagkakataon para sa gobyerno ng Pilipinas ang nangyari. Ayon kay Senator Lacson, walang dapat sisihin ang pamahalaan kundi sila rin dahil ang pagkabigong kumilos ng mabilis matapos matuklas ang nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko ay naglalagay ngayon sa gobyerno sa isang nakakahiyang sitwasyon. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Lacson na dapat mag-extra effort at double time ang pamahalaan upang mapauwi ang dating mambabatas na pangunahing personalidad na nasasangkot sa maanomalyang flood control projects. Nagpahayag naman ng panghinayang si Senator Sherwin Gatchalian dahil naniniwala siya na ang presensya ni former Congressman Ko ay kritikal sa investigasyon sa kontrobersyal na mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Nakakahinayang, sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ang hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scandal. Sa kabila nito, ayon sa senador na aminado siyang hindi madali at komplikado talaga ang sitwasyon kapag ang isang akusado ay nasa ibang bansa. Dahil dito, binigyang diin ni Senator Gatchalian na dapat nang makipagtulungan ang pamahalaan sa Interpol. Admittedly complicated in situation, but ako naniniwala ko temporary setback doon. Pwede pa natin paliitin yung kanyang mundo by alerting the Interpol. So having said that, ang nakita kong next move ay dapat ma-alert yung Interpol, magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na issue ng sandigan
at pwedeng gamitin yan ng gobyerno para ma-alert yung Interpol at mag-issue na ng red notice. Dagdag ng senador, dapat aktuhan na agad ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kanselasyon ng lahat ng Philippine passport na hawak ni former Representative Ko. Paliwanag ni Senator Gatchalian, ito ay para hindi na magamit ang nasabing mga pasaporte at kahit papano ay malimitahan ang galaw sa ibang bansa ng dating mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinonde na naman ng ilang kongresista ang kawalang impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa tiyak na kinaroroonan ni Zaldico. Para kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chokno, isang malaking kapalpakan anya na ngayon wala na sa Czech Republic si Ko. Anya, dapat magpaliwanag ang gobyerno at tiyakin sa taong bayan na ginagawa nito ang lahat ng paraan para tugisin si Ko at maibalik ng bansa para mapanagot. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader Congressman Antonio Tino, ang mga sangkot sa anomalya sa budget at flood control projects ang nakikinabang habang nananatili sa labas ng Pilipinas si Ko. Ang pangunahing nakikinabang sa hindi pagbalik ni Zaldico ay ang mga pinaka-responsable sa flood control na pinangungunahan ni Pangulong Marcos mismo. Dahil siya ang unang-unang tinuturo ni Zaldico, di ba? Nagkakamot ng ulo ngayon ang Department of Justice. Uuwi sila na empty-handed. No? So, malaking kahihiyan nito sa so-called anti-corruption campaign ni Pangulong Marcos mismo. Pinangako niya ang ulo ni Zaldico ngunit hindi makapag-deliver at nananatili pa rin ngayon yung paniningil ng taong bayan nasa ng mga malalaking isda. Samantala, nais na tutukan ng Department of Justice ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol para mas mabilis na issuance ng red notice at maaresto na si Zaldico. Samantala, palalakasan din ng ahensya ang Police Cooperational Agreement nito upang makakuha agad ng impormasyon sa mga bansa na may mahigpit na data privacy law. Ito ang balita ni Benedict Samson. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. At that information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. Bigo ang high-level team delegates ng Pilipinas na maiuwi sa Pilipinas ang dating kongresista na si Zaldico. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, bagamat nahuli si Zaldico dahil sa immigration violation, tikom naman ang bibig ng Czech authorities sa dahilan kung ano pa ang ibang detalye sa pagkaharang dito. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free? Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free? He's free. He is not detained. He is not detained, so he is free? Yes. Kaya naman naistutukan sa ngayon ng pamahalaan ay ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol para makapag-issue na ito ng red notice laban sa dating mambabatas. Mula na magsumite ng request sa Interpol ang mga otoridad sa Pilipinas noong Nobyembre ng nakarang taon, hanggang ngayon ay wala pa rin itong ini-issue na red notice laban kay Zaldico. Nag-review ng mga hindi nagalaw and priority itong red notice na hindi pa bumabalik. Na sa kabila ng ating request noong November, hindi pa nabalik sa atin. No? Hindi pa ini-issue yung red notice. So pinag-aralan saan yung mga successful na natin na red notice na nabigay. So ginawa natin, di ba? Kasi wala namang formal communication from Interpol Secretariat na ito yung kulang, na ito kulang. Wala eh. Ayon sa DOJ, sa ginawa nilang verifikasyon sa Bureau of Immigration, may 3 Philippine passport na hawak si Ko. Isa ay yung kanselado na ng korte sa Pilipinas. Isa ay noong ito ay kongresista pa at ang isa ay ang expired na pasaporte na kanyang ipinakita nang siya ay maharang sa Czech Republic at Germany border. Kailangan kaakibat yung red notice. Hindi useless ang cancel passport kung walang red notice. Pero lumiliit yung iyong pagkakataon na
bumiyahe. May difficulty nga lang kasi dito sa Schengen area, open border sila. Bukod dito, isa pa sa nais magawa ng DOJ ay ang pagkakaroon ng Police Cooperation Agreement upang nang sa ganoon ay maging bukas sa pagbibigay ng impormasyon ang isang bansa na sumusunod sa mahigpit na data privacy law tulad ng Czech Republic. They're citing Schengen rules and data privacy law. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. Pagbalik naman sa Pilipinas, magsusumite ng comprehensive report ang kalihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa ginawang pagpupulong sa Czech Republic. Samantala, sinabi pa ng DOJ Secretary, hindi premature ang ginawang pag-uulat ni PBBM sa publiko patungkol sa pagkakahuli kay Zaldico. Hindi premature because when our president made that announcement, that was the facts available na narito siya sa Czech Republic. Pag may nakarating, kung sakaling sa ako man, kung sa akin nakarating yun, magpe-press con din ako. Yes, yes. Kasi karapatan ng mamamayan na malaman na nandun siya sa Czech Republic. Diba? Kaya nung nag-announce ang ating mahal na Pangulo, tama yung ginawa ng mahal na Pangulo dahil yan ay base sa tunay na nangyari. Ayon sa DOJ Secretary, bagamat hindi nila kasama pauwi ng Pilipinas si Zaldico, hindi naman nila ito itinuturing na kabiguan, kundi may mahalagang leksyon silang natutunan na kanila namang gagawin upang hindi na maulit ang insidente. Hindi rin sila nawawalan ng pag-asa at tiwala pa rin na mapapabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang pakikipagpulong sa Czech authorities, kaugnay ng pagkakahuli kay Zaldico dahil sa immigration violation, nakatakda namang bumiyahe patungong Rome, Italy si Department of Justice Secretary Frederick Vida bukas. Kasama ni Vida ang miyembro ng DOJ contingent sa Rome bago ito umuwi sa Pilipinas sa April 30. Ayon sa kalihim, importante ang naturang pagpupulong upang mapaigting ang ugnayan ng bansa sa kapakanan ng kababaihan, kabataan at iba pang kabilang sa vulnerable sector. The DOJ, at least a contingent of the DOJ, is preparing for the International Conference for Safeguarding of women, children, and other vulnerable adults. This is a forum, no? Napakalaki din usapin ito na tinututukan natin sa DOJ. Posibleng nasa France na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Malacanang, may impormasyon ng Department of Foreign Affairs na nag-apply ng political asylum ang dating mambabatas doon. Ipatatawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ambassador ng Czech Republic at France kaugnay nito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Hamon ngayon sa gobyerno ng Pilipinas ang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa nakuhang impormasyon ng Department of Foreign Affairs, nag-apply ng political asylum ang dating mambabata sa France. Dahil dito, posibleng nasa jurisdiction na anya siya ng France. Sa tanong naman kung limitado ang magiging kilos ni Ko sa France, sagot ng palasyo. Inaitanong ko po kanina kay Secretary Tess at ang sabi po niya sa atin ay maaari siyang umikot hindi lamang sa France. Hindi na rin nagbigay pa ng detalye ang palasyo kung tukoy ng pamahalaan ng Pilipinas ang eksaktong kinaroroonan ng dating mambabatas. Paraan-anya ng mga fugitive ang pag-a-apply ng political asylum sa ibang mga bansa para maantala ang pagpapauwi sa Pilipinas.
Yan naman po yung nasa isip natin. Yan din po ang nasa isip ng Pangulo dahil yung iba nating mga pugante, yan ang ginagawang last resort para ma-delay ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. So, hindi magandang pangitain. Kaugnay nito, ipinatawag anya ni Pangulong Marcos ang ambassadors ng France at Czech Republic. Bukas po ay magkakaroon ng pagpupulong. Pinatawag po ng ating Pangulo ang ambassador ng France at pati ang ambassador ng Czech Republic or charge d'affaires. At para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ayon kay Yusek Castro, nadismaya rin ng Pangulo nang hindi mapauwi si Ko sa Pilipinas. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Muling tiniyak ng Malacanang na gagawin pa rin ng gobyerno ang lahat ng paraan na naaayon sa mga umiiral na batas para mapauwi ng bansa si Zaldico na isa sa itinuturing na malaking personalidad na isinasangkot sa flood control projects anomaly. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, target ng Kamara na isalang sa plenaryo ang resolusyon ni House Justice Committee kaugnay na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Mayo. Pero bago ito, pagbobotohan muna ng House panel kung uusad ba o hindi ang proseso ng impeachment bukas April 29. Ito ang balita ni Rosa Licos. For me, May 11 can be considered as a date for a possible plenary vote. I think that is a Monday, no? What is about Monday? Kasi Monday usually present lahat ng House members, no? Sa susunod na buwan, balik sesyon na ang Kongreso at isa sa inaasahang haharapin ng mga miyembro ng House of Representatives ay ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, kapag natuloy ng pagbotohan bukas, April 29, ng House panel kung may probable cause o sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment laban sa Vice-Presidente. Sa May 4 nila target na buuin at pagtibayin sa komite ang resolusyon kalakip ang rekomendasyon sa impeachment complaints. Anuman ang desisyon ng House panel, isusumiti ito sa House plenary sa kaparehong araw. At sa May 11, inaasahang maisasalang ang resolusyon para desisyonan ng plenaryo ng Kamara. And then kung mangyayari talaga itong approval on May 4, we should be able to transmit it on the same day to the plenary. And then we anticipate that the plenary will be sending copy of the documents to the respondent Vice President, to the complainant, and all the members of the House. Boto ng 1/3 ng mababang kapulungan o 106 na mga kongresista ang kinakailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Kumpiyansa ang ilang House Justice Panel members, mai-impeach sa Kamara si VP Duterte. Ang sabi ko ho kanina, hindi ho yan smoking gun. Nuclear bomb ho yun. Kasi 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, pumasok na pera sa mga bangko po ng mag-asawa, 1.5 billion na lumabas po sa bangko ng mag-asawa. Paano ho ipapaliwanag ng mga abogado? Think at the minimum ho, yung 106 members na kailangan po ay makukuha. Matibay na yung batayan. Buti at nagkaroon nga ng Committee on Justice hearing dahil nasiwala talaga sa publiko na mayroon talagang basis. Winaldas talaga yung confidential funds. Pinapabalik nga ng COA. Tapos malinaw na-confirm na yung mga undeclared bank accounts. No? Malinaw, wala yun sa SALN. Nilulusot ngayon na nasa others daw, pero ang layo naman ng amount. So, bilyones versus 88 million. Diba? Mukhang may maleta rin ang Vice-Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Wala ring nakikitang hadlang ang mga ito sa pag-usad ng impeachment, liban na kung may maglalabas ng temporary restraining order
o TRO ang Korte Suprema sa gitna ng mga petisyon at reklamong inihain ng kampo ng Vice Presidente laban sa impeachment proceeding ng Kamara. Samantala, patuloy namang nananawagan kay VP Duterte ang faith-based organizations na tugunan na ang mabibigat na aligasyon sa impeachment complaint. Anila, malinaw na responsibilidad ng pangalawang Pangulo na humarap sa pagdinig. Ginawa ng mga ito ang pahayag ng dumalaw sa Kamara para makipagdialogo sa isang House Justice Panel member. Bigyan na natin ng tuldok ito. Tuldukan na natin yung mga technicalities. Answer substantively yung mga charges. Yun pong pinakahihintay po natin na sumipot ang atin pong pangalawang Pangulo upang magkaroon po ng enlightenment sa part po ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. Nauna nang iginiit ng kampo ni VP Duterte na handa itong harapin ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum o kung aabot ito sa pagliliti sa Senate Impeachment Court. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas na pagbobotohan ng House Committee on Justice kung matutuloy o hindi ang pagdinig ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ano kaya ang kahihinatnan ng prosesong impeachment na ito sa gitna ng ingay sa politika at nalalapit na 2028 national elections? Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kasi hanggat di natin nakikita yung botohan, yung pagboto ng mga congressmen na to, hindi natin masabi for sure that the majority continues to support the impeachment against the vice president as they did in the last in the first impeachment complaint. Naniniwala ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion na wala pa ring kasiguraduhan sa ngayon kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Partikular na rito ang usapin kung mayorya pa rin ng mga mambabatas ang susuporta sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Professor Coronacion, kahit papaano ay may naging epekto sa mga mambabatas ang naging deklarasyon ni VP Sara na tatakbo sa pagkapangulo sa taon 2028. I think to a certain extent that's because of their political calculation. Kung yung decision ba nila favoring the impeachment complaints will put them in a compromising situation by 2028. Oo, ayaw naman nila mangyari yon kasi of course kinakalculate rin nila yung impact sa political career nila. Ilang kongresista at partido ang nagpahayag na rin ng tila pagbabago sa posisyon sa impeachment laban kay VP Sara. Kabilang ang National Unity Party o NUP na pinamumunuan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa nagpahayag na hindi susuportahan ang mahinang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay Professor Coronacion, hindi rin na maiiwasan na magkaroon ng usaping politikal ang impeachment process na ito, lalo na at nalalapit na ang 2028 elections. Kaya mas mabutian niya na hindi na inaantala pa ang pagtalakay sa impeachment case. Kung talagang seryoso yung administrasyon na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, dapat hindi ito mangyari yung paglalabas ng decision kung kailan malapit ng eleksyon. O kasi mas lalong titibay yung paniniwala ng publiko na kaya siya ini-impeach dahil ayaw siya maging pangulo ng administrasyon by 2028. So dapat sana as soon as possible magawa nila yung trabaho nila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dinipensahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hindi pisikal na pagpapakita o pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw ni Senator Cayetano na nais namang pumasok ni Senator de la Rosa sa trabaho ngunit nahadlangan anya ito ng umano'y banta sa kanyang seguridad. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Nangangamba umano si de la Rosa na baka bigla na lang itong arestuhin at isakay sa eroplano patungong The Hague nang hindi dumadaan sa korte sa bansa. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok.
Gusto ng minority, pumasok siya. Gusto ng majority, pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. Inihain ngayong araw ng mga kabayan lawmakers ang House Bills number 8968 at 8969 na layo itaas sa 50,000 pesos sa basic monthly salary ng mga guro sa pribadong paaralan at state universities and colleges sa bansa. Ayon sa isa sa may akda ng panukala na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, mahalagang edukasyon at dapat kapantay ito ng iba pang essential social services. Batay sa ulat, nasa 3 hanggang 6,000 pesos lamang ang sahod ng private elementary at high school teachers sa labas ng Metro Manila. Samantalang nasa 33,947 pesos naman ang entry-level instructor 1 sa public higher education institutions. Para po ipakita na iisa ang laban ng propesyon ng pagtuturo. Meron na po tayong naunang bill, 50,000 entry-level salary para sa public school teachers. Ngayon meron na rin para sa private at saka para sa mga state universities and colleges. So iisa po ang panawagan, basta teacher, lahat ng teacher dapat 50K ang entry-level salary. Nanindigan ng isang kongresista na dapat nabuwagin ang Regional Wage Board system. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, hindi nasusunod ng ahensya ang criteria sa pagtatakda ng sahod ng mga manggagawa. Samantala, inaasahan naman ng National Wage Coalition na matutuloy na ang pagtalakay sa 200 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pagbabalik sesyon sa May 4. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang DOLE at mga economic managers natin ay babanggitin na mas okay para sa kanila yung existing framework na nakasulat doon sa RA 6727. Pero hindi nga nasusunod yung isa sa mga criteria para sa pagtataas ng sahod. Ano yung isa sa mga criteria na yun? The demand of workers for living wages. That is based on the 1987 Constitution, Article 13, karapatan ng mga manggagawa ang sahod na kayang bumuhay ng kanilang pamilya. Mariing tinututulan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang pagpapatuloy ng sistema na ipaubaya sa Regional Wage Board ang pagtatakda ng sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kanya, hindi na angkop ang existing framework sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng nararanasang krisis ngayon sa bansa at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kasaysayan ng paglaban ng mga manggagawa para sa taas sahod, ang binibigay palagi ng regional wage boards, masahol pa sa barya. Halimbawa, noong nakaraan, nagbigay sa Bicol Region, Region 5, ng 30 piso. Mismong mga Bicolano na nagsabi, kulang pa yung pamasahin nila eh. So kapag ipapaubaya natin sa regional wage boards, yung pagtatakda ng sahod, eh talagang wala tayong aabutin. Kaya nakakabit dyan yung panawagan din ng mga manggagawa. Iginiit din na ang panukalang 200 pisong dagdag sa sahod ay hindi patunay na aumento kundi wage recovery o salbabida lamang matapos umanong bumagsak ng halos 30% ang purchasing power mula noong 2018 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kaya naman kasabay ng paggunita ng Labor Day, magkakasari ng mas malawak na kilos protesta ang National Wage Coalition na pasisimulan sa May 1 at inaasahang magtutuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na araw. Inaasahang aabot sa humigit kumulang 20,000 lalahok na mga manggagawa sa Metro Manila para sa nakatakdang kilos protesta. Sa Cebu naman, tinatayang mahigit 2,000 manggagawa ang makikiisa sa aksyon. Inaasahan din ang katulad na pagkilos sa Negros at Bacolod habang patuloy na hinihikayat ang mas maraming manggagawa na sumali sa nakatakdang malawakang pagkilos sa Mayo 1.
Di naman namin ikakaila sa inyo fragmented ang labor movement sa Pilipinas. But this particular press con signifies yung talagang seriousness ng labor movement na lampasan ang aming pagkakahati-hati dahil nga pare-pareho kaming tinatamaan ng kawalan ng pakialam ng gobyernong ito. Giniit rin ng koalisyon na hindi malaki ang magiging epekto ng pagtaas ng sahod sa employment at inflation dahil hindi nila labor ang pangunahing gasto sa produksyon kundi mga utilities tulad ng kuryente at tubig na isaan nila sa dapat na pababain at repasuhin. Kaya under sa leadership ni Speaker Bogie D at ng Senate President Tito Soto, sana pagbalik ng May 4, wala nang excuse para tulugan din, kagaya ng ginagawa ng ating regional wage boards, yung mga panawagan para sa aumento sa sweldo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang sinampahan ng kaso ang nahuling gunman sa pinakahuling assassination attempt kay US President Donald Trump. Ito na ang ika-5 beses na pagkatangka sa seguridad ng US leader. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Today, the Department of Justice filed 3 federal charges in United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. Nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo ang gunman na si Cole Thomas Allen na nagtangka sa buhay ni US President Donald Trump sa White House Correspondents' Gala Dinner nitong linggo, April 26th. Si Allen na isang guro ay nagmula sa Torrance, California. Ang mga reklamong inihain ng US Department of Justice ay una, tangkang pagpatay kay US President Donald Trump, pagpuslit ng armas sa intensyong gamitin sa pagpatay, paggamit ng nasabing armas para gumawa ng karahasan. Sa 3 kaso, posibleng makulong si Allen ng mula 10 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Wala pang malinaw na pahayag ang mga otoridad sa intensyon ni Allen. Ang nangyari sa Washington DC ay isa lamang sa maraming beses na assassination plot kay Trump kung saan ang suspect ay nakalapit o nakapasok mismo sa loob ng bulwagan kung saan siya naroon. July 2024 nang may magtangkang i-assassinate si Trump sa campaign rally sa Pennsylvania kung saan siya nasugatan, 3 buwan matapos ito nahalal si Trump bilang pangulo sa kanyang pangalawang termino. Ngunit ilang buwan lang ang nakalipas, muli siyang naging target sa isang resort sa Florida noong September 2024. Nito lamang Pebrero ngayong taon, nasentensyahan ang suspect na si Ryan Wesley Ruth ng life imprisonment dahil sa pangyayari. September 2025 naman, isang off-duty na pulis ang humalo sa security team ni Trump, isang dating miyembro ng New York Police ang suspect na si Melvin Eng. Suot ang full tactical gear, nagtangka itong saktan si Trump dahilan ng kanyang suspension sa serbisyo. Ang kanyang kaso ay dinidinig pa rin hanggang ngayon. At nitong Pebrero ngayong taon, isang lalaki ang namataan malapit sa mismong bahay ni Trump sa Mar-a-Lago, Florida. Agad na napatay ng security service ang gunman na may dalang lata ng gasolina at shotgun. Wala si Trump sa lugar at nasa Washington. Agad na napatay ang attacker na si Austin Tucker Martin. Umani ng batikos ang security lapses sa hanin ng security ni Trump. Mismong si Acting Attorney General Todd Blanche ang nagsabing maraming federal agents sa lugar. I want to make this clear. This man was a floor above the ballroom with hundreds of federal agents between him and the President of the United States. Matapos ang insidente sa White House Gala Dinner, nagpaplano na ngayon ang mga opisyal ng Federal Bureau of Investigation o FBI kung ano ang pagbabagong gagawin upang maprotektahan ito sa mga high-profile public events. Agad nagpatawag ng pulong kasama ang Department of Homeland Service, Secret Service at ang White House Security para sa mas mahigpit na seguridad sa US leader. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Saudi government sa mga expatriate o dayuhang nasa kanilang bansa na malapit nang ma-expire ang entry visa. Batay sa kalatas, sinumang mapatutunayan na nag-overstay sa Saudi Arabia ay may multang aabot sa 50,000 Saudi Riyals o katumbas ng 810,000 pesos
at pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan at deportation. Ang nasabing pulisiya ay ayon sa umiiral na Hajj regulation sa bansa. Iniikayat ng Saudi government ang publiko na iulat sa pulisya ang nalalaman kung may sino mang lalabag sa nasabing entry visa policy. Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng pamimirata dahil sa pangaharang at pagkumpiska sa kanilang mga barkong pangkalakalan. Samantala, nagkaisa naman ang mga bansa sa United Nations sa pagkondena sa paniningil ng Iran ng buwis sa Strait of Hormuz. Ito ang balita ni James Buntuyan. The United States is acting like pirates and terrorists, targeting commercial vessels through coercion and intimidation, terrorizing the crew, unlawfully seizing ship and taking crew members hostage. Isinisisi ng Iran sa Estados Unidos ang malaking problema na kinakaharap ng mga bansa sa pagkaantala ng maritime transport sa Strait of Hormuz. Ayon kay Iranian Ambassador Saeed Iravani, naging tulad na lang ng mga pirata at terorista ang US sa ginagawa nitong pagharang sa kanilang mga barkong pangkalakalan. Nanindigan ito na ang aksyon ng Iran sa nasabing shipping route ay ayon sa kanilang karapatan sa ilalim ng international law. Iran's measures in the Strait of Hormuz was grounded in Iran's right and obligation aimed to strike an appropriate balance between security interests of the coastal state and the continued safe conduct of navigation in the Strait of Hormuz in a highly volatile environment. Gaya ng inaasahan, hindi tinanggap ng nakararaming bansa sa UN ang pahayag ng Iran. Sa pinakahuling UN conference, naglabas ng pahayag ang nasa 80 bansa bilang pagkondena sa aksyon ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa kanilang pahayag na binasa ni Bahrain Foreign Minister Abdulatif bin Rashid Al Zayani, sinabi ng mga ito na malaki na ang naidulot na problema ng mga banta sa seguridad, kalayaan at karapatan sa paglalayag na ginagawa ng Iran. Mariin ding tinutulan ng grupo ang pagpapatupad ng toll sa Hormuz Strait dahil ito ay malaking paglabag sa international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. We are already seeing global consequences from Iranian actions which are impeding international shipping, driving up costs and sending shockwaves through energy markets and crucial supply chains far beyond the region, including for vulnerable economies and food insecure populations. Iginiit nila ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon, walang banta, walang paniningil at walang anumang kondisyon. We reiterate our call for the urgent and unimpeded opening of the strait. We reject any effort to unlawfully threaten or suspend navigational rights and freedoms, including through the imposition of tolls, which would be a breach of international law as reflected in UNCLOS. Sa panig ng Iran, iginiit nito na hindi sila sakop ng UN clause kaya hindi sila maaaring pilitin na sumunod maliban sa probisyon na itinuturing na universally recognized. Iran is not a party to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Accordingly, it is not bound by its treaty-based provisions except to the extent that specific rules reflected therein are universally recognized as customary international law. Aniya, nakalulungkot lang na ang mga bansa na nagdidiin sa navigational rights ay nananatili namang tahimik sa ginagawang blockade ng US at panggigipit sa kanila. It is regrettable that some members, while asserting the navigational rights must not be threatened, deliberately ignore the United States imposition of a so-called maritime blockade that threatened international navigation. Samantala, sinabi naman ng hepe ng International Maritime Organization na si Arsenio Dominguez na walang basihang legal ang pagpapatupad ng toll ng Iran sa Hormuz Strait. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tuloy-tuloy ang mga bumbero ng Tokyo Fire Department sa pag-apula ng apoy sa nagpapatuloy na forest fire sa Otsuchi sa Iwate Prefecture. Ayon sa mga otoridad, bagaman na kontrol na ang sunog sa ilang bahagi ng kagubatan, nananatili pa rin ang banta ng muling pagsiklab ng apoy, kaya inilikas na ang mga residente malapit sa sunog. Bukod sa evacuation center sa Otsuchi, nagbukas na rin ang evacuation site sa Yamada at Kamaishi City. Sa ulat ni Iwate Prefecture Governor Takuya Tasso, aabot na sa 1,633 hectares ang inabot ng apoy, subalit tiniyak nito na napigilan namang umabot ang ang sunog sa mga eskwelahan at mga bahay. Nangako naman si Japan Prime Minister Takaichi Sanae ng suporta ng national government sa ilalim ng Disaster Relief Act at gagawin ang lahat para hindi na lumawak pa ang pinsala. Isang pambihirang eksena ang nasaksihan sa helicopter rescue sa San Jose, California ng isang tree trimmer ang nawala ng malay sa tuktok ng isang palm tree na may taas na 75 meters. Dahil sa taas, humingi na ng tulong ang San Jose Fire Unit sa California Fire Department na makagamit ng helicopter upang maibaba ang lalaki. Ayon kay Assistant Fire Chief James Dobson, ito ang kauna-unahang aerial pickup nila sa isang biktima sa taas ng puno. Matapos ang isang oras ay naibaba ang lalaki na nagkamalay na ngunit nasa malubhang kondisyon. Agad itong dinala sa ospital upang matukoy kung bakit ito nawalan ng malay. Ingat po sa paghakbang mga lolo at lola. Isang senior citizen ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team matapos ma-out of balance habang humahakbang sagdan sa Benguet. Samantala, isang minor de edad naman ang natalsikan ng super glue sa mata sa Navotas City at tinulungan din ng team na madala sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Yung daan na matirik or matarik, kumbaga. So, dire-diretso siya. Aakyat ka nga lang na walang dala, talagang hihingaling ka hanggang makarating ka dun sa kanilang tahanan. So, naisip natin yon na magdagdag tayo ng mga kasama para kung bubuhatin ang pasyente at diretso itong pababa, ay may kapalitan o may kasalitan yung ating mga kasama. Rumesponde ang UNTV News and Rescue Team bunsod ng isang tawag mula sa kamag-anak ng isang senior citizen sa JA20 Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Nakaranas umano ng matinding sakit sa kanang balakang at mga binti ang isang 73 anyo sa lola matapos itong madapa. Naging dahilan din ito ng hirap sa paggalaw ng pasyente. Inassess ng team ang kalagayan ng senior citizen. Ba't nakabaliktad na kayo? Kasi ito ang pwersa kasi nung Oo, so pwede yan po ako, pero ito. Nagpalit na kayo, Nay? Sige po. Ngayon, Nay, lagyan po natin to ng kumot. Oo, para pag imumove natin, hindi siya masakit. Kagaya ito, nakaganito, Nay, ha? Saglit lang, ako na lang po mag-ano, Nay, ha? Para hindi kayo masaktan. Oo. So, bagamat wala pong possible deformity yung ating pasyente, nilagyan po natin pansamantala ng unan yung kanyang paa para makabawas ito ng sakit. At pagkatapos nga po nito ay ginawan po natin ng paraan na nilagyan natin ng soft splint ang kanyang paa at doon lang po nakagawa ng kaginhawaan sa paa ng pasyente. Kinuha rin ang mga vital signs ng pasyente. Sinigurado ng team na komportable ang biktima matapos malapatan ng soft splint. Dito, Nay, okay lang po ba to? Or kailangan nating lagyan ng padding? Masakit pa pa? 160. Hindi. Ito po, Nay. Ewan ko, hindi ko pa alam. Pero yung kanina, Nay, ito talaga. Talaga. Ito po, Nay, no? Oo. Dito sa puwan ang nasakit. Lagyan natin ng padding, Nay. Oo. Matapos ang pangunang lunas, maingat na binuhat ang matanda sakay ng backboard pababa ng matarik na hagdanan.
Naglakad ng halos 40 minuto sa 400 meters na daan ang team katuwang ang ilang concerned citizen. Maayos namang naibaba at naisakay ang pasyente sa rescue vehicle. Ayon sa pasyente, may iniwasan ito kaya na out of balance. Ano pong ginagawa nyo bago pa kayo mag-balance, Nay? Kasi iniiwasan ko yung ng aso dyan sa kwan. Hindi ko na mabuting iapak yung pato sa gilid ng na ako. Habang nasa biyahe, patuloy ang pag-monitor sa vital signs ng pasyente. Ligtas itong nadala sa Benguet General Hospital para sa karagdagang gamutan. Samantala, isang 10 taong gulang na batang babae ang hindi maidilat ang isang mata matapos matalsikan ng glue sa Navotas City. Habang naka-standby duty po kami sa basketball event sa Area 1 Phase 2, New Multipurpose Hall, Barangay NBBS, Tagatagatan, Navotas City po, may biglang lumapit sa amin na 3 batang babae. At ang isa sa kanila ay meron daw na parang injury sa mata. Inassess ng team ang pasyente at napag-alamang hindi simpleng puwing ang nangyari sa bata. May super glue daw po na tumalsik sa mata ng bata. Nangyari daw iyon habang nagdidikit sila ng sirang tsinelas. Nagdikit yung mata? Anong nilagay niya? Oo, natalsikan na super glue. Ano nangyari sa silensyo ba? Natalsikan na super glue yung mata. Ano siya ba? Naibubuka pa? Agad nilapatan ng paunang lunas ng team ang bata. Nagsabi na rin po yung nanay ng bata na kung mas mabuti na dalhin po sa ospital ay dalhin na po. Bagamat may kakayahan pang maglakad ang pasyente, minabuti ng mga responder na buhatin siya mula sa 2nd palapag hanggang sa ground floor upang matiyak ang kanyang kaligtasan habang ibinababa sa gusali. Agad dinala ang pasyente sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buo na ang trial chamber na magsasagawa ng pagliliti sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi ito sa isang social media post ngayong araw ni Atty. Cristina Conti, isa sa mga abogadong nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC prosecutors. Ayon kay Conti, ang trial chamber ay binubuo ng 3 judges, kabilang na sina Judge Joanna Corner, Judge Kibong Pike at Judge Nicolas Guyu. Sasailalim sa isang medical procedure ngayong linggo ang kontrobersyal na contractor na si Pacifico Curly Discaya, ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Isang linggong mananatili sa ospital si Discaya at muling ibabalik sa kustudiya ng Senado matapos ang operasyon. Tiniyak naman ni Mendoza na may sapat itong bantay ngunit mananatiling restricted sa mga bisita habang nasa ospital. Nasuri muna ng in-house doctor ng Senado si Discaya maging ng mga doktor sa ospital kaya ito nabigyan ng go signal na sumailalim sa surgical procedure. Yung sa right shoulder niya, may surgery na gagawin sa kanya. Nag-request kasi siya na mag-undergo ng medical procedure. So pinayagan naman siya. So tentative, baka this Thursday, mag-undergo siya ng medical procedure. Pero inintay pa yung clearance kung matutulog siya this Thursday. Then after a week or balik na siya rito para dito na siya magpagaling. Hindi naman disclose yung hospital because of security reasons muna. Ayon kay Mendoza, sa ngayon ay si Curly Discaya na lamang ang nananatiling nakadetain sa Senado matapos ma-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan sa investigasyon ng bilyong-bilyong flood control scandal. Gagawin na lamang na Hall of Justice ang isang gusali na hindi natapos ng Department of Public Works and Highways na kinontrata ng mga Diskaya, ayon kay Secretary Vince Dizon. Bukod dito, sinabi rin ng kalihim na tatapusin ng ibang kontraktor ang lahat ng nakabinbing proyekto na nakontrata sa mga Diskaya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kung ano yung mga nakatenga na matagal na, kailangan tapusin na natin. Ililipat na ang operasyon ng Hall of Justice ng Taguig City mula sa luma at kasalukuyang gusali nito. Ito ay kapag natapos na ang isang gusaling ipinatayo ng lokal na pamahalaan na orihinal na planong gawing multipurpose building ng lungsod. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH na napanalunan sa bidding ng isa sa mga kumpanya ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, naantala ang proyektong ito matapos mapawalang bisa ang mga lisensya ng mga Discaya. Yung Hall of Justice at yung iba pang mga proyekto dito na medyo matagal-tagal na rin nakabitin dahil nga kulang sa pondo, yung iba may mga problema kamukha ng Hall of Justice na dating project ng mga Discaya na terminate na natin. Pero moving forward, ang pangako po ni Pangulo is gagawin ang lahat ng national government para matapos itong mga proyektong to na matagal nang nakabitin. Ito ang loob ng gusaling hindi natapos ng mga Discaya. Mula sa proyektong nabahiran ng anomalya, gagawin na itong simbolo at tanggapan na inaasahang magbibigay ng hustisya. Nangako naman si Taguig City Mayor Lani Cayetano ng patuloy na pakikipagtulungan sa DPWH upang matapos ang proyekto. Open bidding po ang mga nangyayari dyan eh. And siguro nakita naman ho natin na nananalo sa bidding itong mga, kung ano po ang waste nila, talagang all over Metro Manila. Yung mga neighboring cities po natin, there's a Discaya project in Pasig, in Quezon City, in Manila, at kung saan-saan pa pong parte ng bansa. Ano po, ang importante ho dito ay pag may nakitang hindi maganda, may kamalian, ang importante po ay may mananagot. Inihayag naman ni Secretary Dizon na kukuha na ang DPWH ng bagong kontratista para sa naturang proyekto. Ganito rin ang gagawin ng ahensya sa iba pang mga proyekto ng mga Discaya na hindi pa rin natatapos. Bagaman hindi matiyak ng kalihim kung ilan ang mga proyektong ito, tiniyak ni Dizon na lahat ng nakatenggang Discaya projects ay tatapusin. All of the Discaya projects are being terminated nationwide and all of them need to be finished. No, but they have to be finished by another contractor. May mga i-repurpose, merong itutuloy lang, pero bottom line, kailangan yan lahat matapos. Kasi ginastosan na naman ng pera ng mga kababayan natin yan. Ang problema, binaboy nila eh. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak sa anti-drone warfare exercise ngayong araw ang mga sundalong kalahok sa Balikatan gamit ang MADIS missile ng Estados Unidos. Bahagi ito ng Integrated Air and Missile Defense upang palakasin pa ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa mga banta ng drone attacks. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa pulang outlaw drone na ito na pumasok sa baybaying dagat ng San Antonio, Zambales sa 50 caliber machine gun ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng United States Marine Corps. Ang mas mabilis na Banshee drone naman na ito, hindi rin nakaligtas. Dito ginamit na ang Stinger missile, pangunahing sandata ng MADIS, kung saan sa isang missile launch bagsak ang drone. Hindi rin nakaligtas ang maliliit na training drone na ito sa 30 caliber machine gun na mounted din sa MADIS. Bahagi ang pagsasanay ng Unmanned Aerial Vehicle Operation at Anti-Drone Warfare na isinagawa ngayong araw sa Naval Base sa San Antonio, Zambales bilang bahagi ng 4 na araw na Integrated Air and Missile Defense na nagsimula noong Lunes sa pagpapatuloy ng Balikatan exercise. Layunin ng pagsasanay na hasain ang kakayahan, taktika at teknik ng sandataang lakas ng bansa sa coastal defense. It is important for us in order for us to enhance our interoperability with regards in fighting or defending our airspace or our country. Mahalaga na mahasa ang kakayahan ng sandataang lakas ng bansa sa anti-drone warfare, lalo na sa nakikitang trend sa pagbabago ng mga laban ngayon na karaniwan ng gumagamit ng drone. As in the different events that we have conducted, particularly in Palawan, all these particular drones,
Na-review natin, nakikita natin in the different wars that we have been conducting. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider. And basically, on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. This is part and how to protect our airspace. Not just by drones, by the different threats in the space or airspace. Ang MADIS ay isang modernong counter-drone at short-range air defense system ng United States Marine Corps na idinisenyo upang magbigay ng mabilis at epektibong proteksyon sa mga ground forces laban sa mga banta mula sa himpapawid, lalo na sa maliliit, mabilis at mahirap matukoy na mga drone. Ang mga radar na ito ang ginagamit para ma-detect yung paparating na banta. Ang makukuhang impormasyon ang siya namang ibinabato doon sa operator ng MADIS at siya namang tatargetin ng missile. Bahagyang nade-delay dahil sa mga namomonitor na interloper o mga namomonitor na eroplano malapit sa exercise area. Kung minsan naman ay bumabagsak ang training drone gaya nito. Hindi rin agad natatamaan ng drone. Sabi ng AFP, bahagi ito para mas masanay ang mga sundalo. Bukod sa MADIS na ginamit ngayong araw, gagamitin din sa pagsasanay ang Avenger missile system ng Estados Unidos. Ang Spider ng Pilipinas pero simulated exercise lamang. So basically, we participate by doing integrated approach with our allied countries. So we have witnessed the live fire exercise done by our allied. We have the MADIS system. We also have the Avengers and the Vampire laser. Giit ng AFP, isang taon ang paghahanda sa balikatan at walang anumang bansa ang tinutungkulan nito. The balikatan is not intended to provoke or to intend to address to any particular country. Paulit-ulit namin sinasabi niyan. Pero karapatan ng lahat ng bansa na maging handa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga threat ng ating national security. And these exercises are conducted for preparedness. Ang kahandaan ng ating armed forces at the same time to learn and to make sure that we have a secured and open Indo-Pacific. Naging observer naman sa naturang Integrated Air and Missile Defense ang Japan Self-Defense Force. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng relieving order ng Philippine National Police ang 2 pulis na sangkot sa mapanganib na pagkakarga ng mga gamit sa mobile patrol at paglabag sa mga alituntunin sa kalsada. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Duaño, epektibo ang kautusan ngayong araw, April 28. Nakitaan ng lapses ng mga otoridad ang driver ng sasakyan na isang patrolman at ang supervisor nito na isang major. Makikita sa kumalat na video ang police mobile na may kargang 2 kahoy na pushcart na lagpas na sa katawan nito habang bumabaybay sa pampublikong kalsada. Dahilan para sila ay mabigyan ng show cause order ng Land Transportation Office. Maganda sana yung intensyon ng ating pong mga PNP personnel ng Asuncion sapagkat ito pong mga hinakot nila ay obstruction sa public places o doon sa public roads. Hinakot nila to, dinala na o nadala na nila to doon sa police stations too. Kaya lang nung nakita nila na medyo magulo yung mga tao, hinahabol, nag-decide sila na ilipat ito sa mas malaking bodega sana ng Manila City Hall. Doon sana nilalagay. Ngunit, yung pagkakasalansan po ng mga nasabing ng mga obstructions na lamesa, mapapansin po ninyo, ay ito po at tinatawag po natin ay dangerous loads. Kaya nga po, sa possible violations po niya, yung one is reckless driving, and then yung pong kanyang dangerous load. Kaya siya po ay pinatawan ng LTO ng 90 days preventive suspension. Kinuha po yung kanyang license. Ininspeksyon ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nakumpiskang kargamento sa Pasay City kanina. Ang nakumpiskang kargamento ay natukoy na shabu matapos ang screening ng mga otoridad.
Ang ilegal na droga na nadiskubring nakatago sa lead spotlight na may bigat na aabot sa 36,740 grams at nagkakahalaga ng aabot sa 249.8 million pesos. Ang nasabing mga droga ay na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa kaukulang proseso. Magsasagawa ng system maintenance ang Land Bank of the Philippines sa darating na April 30 mula hating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Ayon sa Land Bank, maaaring maapektuhan nito ang public transport transactions sa mga commuter na gumagamit ng Land Bank via o Land Bank Visa Debit, Mastercard Credit at Prepaid Cards. Bahagi ito ng improvement efforts ng Land Bank para sa mas maayos na serbisyo. Nagsimula na ang nesting period ng green sea turtle sa baybayin ng Alona Beach sa Panglao, Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Region 7, nilagyan na ng bantay at harang ang bahagi ng baybayin kung saan naroon ang mga pagong bilang proteksyon. Nagpaalala ang ahensya sa publiko na iwasan ang lugar upang hindi mapinsala ang mga hatchlings. Inaasahang magsisimula ang kanilang pag-develop sa loob ng susunod na 45 hanggang 70 days. Hindi sapat ang simpleng konsultasyon lang kundi mahalaga ring makita ang malalim na dahilan ng nararamdaman ang sintomas sa katawan kapag may sakit. Ito ang nais matugunan ng isang kasunduan na nilagdaan ng BMPI-UNTV at St. Servatius Healthcare Services, Laboratory at Medical Clinic. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Before po kasi ma'am, nakakapag-check up ang doctor even without the laboratory procedures na ginagawa. Fast forward today, napakahalaga na po siya sa treatment plan ng isang doktor. Kasi doon po lumalabas kung saan elevated ang mga results niya, kung sa sugar o sa borderline cholesterol or iba pa. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang simpleng konsultasyon pagdating sa kalusugan. Madalas ang sagot sa karamdaman ay nakatago sa mga laboratory test, ngunit para sa marami, mahirap itong abutin. Mula sa blood tests hanggang sa iba pang diagnostic procedures, nagiging hadlang ang kakulangan sa access dito at kakayahan para agad na matukoy ang tunay na kondisyon ng isang pasyente. Kasi ito po mga blood works na ito, yung mga basic blood works pa lang, malalaman na kung ano yung kondisyon ng loob ng katawan. Pag binaliwala po ito, katulad po ng blood sugar, pag binaliwala po ito at talagang dire-diretso ang taas, na hindi binibigyan ng pansin ng isang pasyente, pwede po itong magkaroon ng later on, ito pong tinatawag nating complications. And that complication, pwede pong tumama sa kidney, sa mga nerves natin, stroke, at yung mata natin pwede rin po na magkaproblema. Kaya naman, isang makabuluhang hakbang ang isinagawa ng BMPI-UNTV sa pamamagitan ng isang kasunduan sa St. Servatius Healthcare Services Laboratory and Medical Clinic na naglalayong palawakin ang serbisyong medikal, lalo na sa mga isinasagawang medical mission ng UNTV, katuwang ang MCGI sa bahagi ng probinsya ng Rizal. Nung time po na pinadalan ako ng kami ng email, na kung pwedeng mag-partner sa UNTV, agad po kaming pumayag kasi matagal na po namin siyang ginagawa. Yung makipag-partner sa iba-ibang organization, churches, religious, o NGOs. Talagang part po siya ng aming advocacy. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng assistance ang St. Servatius Healthcare Services Laboratory and Medical Clinic gaya ng laboratory tests na mahalagang hakbang upang masilip ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng bawat pasyente at matiyak ang nararapat na lunas ayon sa tamang diagnosis. Mahalaga ito upang maiwasan ang paglala ng sakit. Message po na ito ay pasasalamat ko po sa UNTV dahil
sa dinami-dami, kami po yung napili yung partner, mag-provide kami ng free services, parang tulong na rin sa ating mga kababayan. Dito lang po kami, ang St. Servatius Healthcare Services po ay matatagpuan nyo sa mismong town ng Binangonan. Ang landmark po namin is Mercury Drug, beside Mercury Drug po. At ang aming contact number is 0917-1024-624 or 0917-316-0585 or sa amin po mga social media FB page, makikita rin po nyo kami. Pinatutunayan din ng kolaborasyong ito ang layunin na patuloy na itinataguyod ng BMPI-UNTV na maghatid ng makabuluhang serbisyo publiko sa pamamagitan ng konkretong aksyon at pakikipagtulungan. Paalala ng mga eksperto sa publiko, ang kalusugan ay hindi lamang inaalagaan kapag may nararamdaman. Mahalaga ang regular na pagpapasuri, lalo na ang mga laboratory tests upang masigurong ligtas at maayos ang ating pangangatawan. St. Servatius Healthcare You Can Trust. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Eduardo Pulido, Irene Olaroga at Dennis Llanera. Happy viewing din kay Peter Makawili, Gabriel Dairit at Jeffrey Galvez. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:33 na nagsasabi, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.